Objective na ang Yung malamig pero ang sinapit ko ng katulong. Nagpanganak ko ang pusuin ng mga amo ko. Umabot sa puntong ako'y binubugbog, sinasampay, sinisigawan at pinumura. Sweldo ko, hindi na ibinigay. At yun ang One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. The Department of Agriculture, with His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. as the concurring secretary, highlighted the agricultural sector as one of the drivers for economic growth and increasing employment. With the President's vision of masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, improving the agricultural landscape of the nation is among his high priority sectors. Fertilizer distribution has been one of the activities supported in recent years by the DA's banner programs to aid farmers in increasing farm productivity and their income. As a response to the Philippines' call for additional aid in providing assistance to local farmers, the government of the People's Republic of China will be donating 20,000 metric tons of urea fertilizer to the government of the Philippines. The Office of the President, through a memorandum from the Executive Secretary, has approved last December 1, 2022, the acceptance of the said donation.
included in the advisory from the Government of the People's Republic of China dated September 13, 2022, and in the memorandum from the Executive Secretary that once the urea fertilizer arrives, the DA is tasked to facilitate its release from the port and delivery to the intended rice and corn farmer beneficiaries. Meanwhile, the Office of the President issued a delegation of authority to the Fertilizer and Pesticide Authority, or FPA, to accept the donated urea fertilizers on behalf of the Department of Agriculture. Moreover, to facilitate the brokerage, hauling, delivery service, and warehousing, and monitoring of said fertilizer donation, the DA signed a memorandum of agreement with the Fertilizer and Pesticide Authority that has the mandate to assure the agricultural sector of adequate supplies of fertilizer. The FPA further supports the project through laboratory analysis, logistics support, and monitoring activities. The DA regional field offices and FPA regional field units will be distributing 400,000 bags of urea to 5 regions in Luzon, namely Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, and Bicol Region. The Government of the Republic of the Philippines expresses its sincerest gratitude to the Government of the People's Republic of China for its unwavering support towards the development of the Philippine agriculture. The DA also acknowledges the support of other Philippine government agencies and other partners for all the efforts they made to make this possible. Isang masagana at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok sa FPA Webinar Series Season 4, kung saan pag-uusapan po natin ang frontline services ng Fertilizer and Pesticide Authority. Ako nga po pala si Ella Santiago, ang Information Officer 1 ng FPA at ang host nyo for this season. So, bago po tayo dumako sa ating talakayan, atin munang kakamustahin ang ating mga Zoom participants. Isang heart reaction naman po dyan. We hope po na nakapag-breakfast po kayo for today. Siyempre, kakalimutan ba naman natin ang ating Facebook Live viewers? Good morning po! Heart comment naman po kayo dyan. Ayan, so mukhang handa na po ang lahat. Kung mayroon po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section at para naman po sa mga Zoom participants, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box. So bilang panimula po sa ating programa, ating aalamin ang mandato at tungkulin ng FPA. Manood at makinig po tayong mabuti dahil magkakaroon po tayo ng question of the day. Ang makakasagot po ay mabibigyan ng GCash. Opo, mabibigyan po ng GCash ang mananalo. Paalala lamang po, sa Facebook Live lamang po tayo ng FPA mamimili ng mananalo. Kaya po sa ating mga Zoom participants, kung gusto nyo pong sumali, manood po kayo sa Facebook Live ng Fertilizer and Pesticide Authority page. Pumunta na po kayo dun ngayon para mag-abang. So, syempre po, ating aalamin ang mandato at tungkulin ng FPA. So, let's watch this video first. Ang Fertilizer and Pesticide Authority ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Kagawaran ng Agrikultura na nangangasiwa sa regulasyon ng industriya ng abono at pestisidyo sa Pilipinas. Sinisigurado ng otoridad na ang mga ginagamit na mga abono o pataba at pestisidyo o pamatay-peste ay ligtas, epektibo at dekalidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lisensya,
rehistro at mga permit para sa mga individual at kumpanyang nagnanais pasukin o pangasiwaan ang industriyang ito. Ang mga kumpanya sa industriya ay dapat sumunod sa mga regulasyon at alituntunin ng FPA bago nila simulan ang kanilang operasyon at ibenta ang kanilang mga produkto sa merkado. Upang masiguro ang pagpapatupad ng mga regulasyon ng otoridad sa buong bansa, ang mga regional field units ng FPA ay nagsasagawa ng regular na pagmonitor o pagbisita sa mga iba't ibang mga handlers, gaya ng mga importers, manufacturers, distributors, at dealers. Gayon din ang pagsusuri sa kanilang mga nilalakong produkto. Ang sino mang nahuling lumalabag sa mga patakaran ng otoridad ay bibigyan ng karampatang kaparusahan. Nagsasagawa rin ng FPA ng mga trainings at namimigay ng mga information materials gaya ng gabay sa tamang paggamit ng abono at pestisidyo. Samantala, ang lahat ng mga kabilang sa industriya ay kailangang magsagawa ng mga trainings o mga pagsasanay para sa mga magsasaka o publiko ukol sa ligtas at tamang paggamit ng kanilang produktong pestisidyo. Ito ay upang masigurong ligtas ang kapaligiran at ang pampublikong pangkalusugan mula sa masamang epektong kaakibat ng paggamit ng pestisidyo. Ang FPA ay mayroong sariling laboratorio na nagsasagawa ng testing at analysis ng mga produktong abono at pestisidyong ginawa ng mga kumpanya upang matiyak na ang mga ito'y ligtas at mabisa para sa sektor ng pagsasaka. Inaayon ng FPA ang regulasyon nito batay sa mga internasyonal na pamantayan na inilabas ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng World Health Organization, Food Agricultural Organization, at Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals upang maging globally competitive ang industriya. Sa aming tungkuling pagbutihin ang aming regulasyon, patuloy naming papairalin ang pagiging pantay at patas sa pagpapatupad ng aming regulasyon na walang sino mang mas nakakalamang. Sa bawat regulasyong aming ginagawa at ipinapatupad, batid naming mahalaga ang kontribusyon ng mga magsasaka, industriyang nasa ilalim ng aming regulasyon, mga mananaliksik at dalubhasa sa akademya, mga civil society organizations at mga ibang ahensya ng gobyerno. Tungo sa hangaring magkaroon ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino at sa pagsasakatuparan ng isang bansang may maunlad na pagsasaka, sisikapin din ng FPA na maglingkod na may kahusayan, integridad at malasakit sa bayan. Kami ang FPA. Handang maglingkod sa inyo. Ayan, we hope po na naintindihan po ninyo ang mandato at tungkulin ng FPA sa pamamagitan ng short video na ating pinanood. So, for the first question of the day, ayan, ihanda na po ninyo ang inyong mga cellphone at pabilisan pong sumagot sa comment section ng ating Facebook Live. So, for our first question of the day, ilang years na po ang FPA? Comments na po kayo. Ilang years na po ang FPA? Magsagot na po kayo, sayang po ang GCash. Ayan, so meron na pong nakasagot. Si Miss Marisha May. Sabi niya po, 46 years.
Tama po ba ang 46 years? Tama po ang 46 years. Congratulations po, Miss Marisha May. Ayan. Mag-message po kayo sa Facebook page po ng FPA para po maklaim ninyo ang inyong GCash. Ayan. So, thank you po for answering. So, now, upang mas maintindihan po natin ang ating topic for today, sasamahan po tayo ng spokesperson ng FPA. Siya po ay ang Information Officer 3 ng Planning, Management and Information Division. Let's all welcome Sir Ivan P. Layag. Hi sir, welcome po to the program. Yes po, Good morning Ma'am Ella and doon po sa ating mga buting tagapakinig ng FPA Webinar Series Season 4. So, hindi ako makapaniwala na Season 4 na pala nitong ating webinar series. So, hindi po tayo tumagal ng ganito if without po ng support ng ating pong mga butihing mga followers and audience po ng Fertilizer and Pesticide Authority official Facebook page. So, maalala ko noong 2020 is I was the host that time ng pandemic po yon. And sa part ko po, I was so thankful kasi until now, tumagal po itong ating pong webinar series. So, ayun, binabati ko rin po pala yung ating pong mga audience doon po sa ating pong Zoom platform na sinamahan po tayo sa ating pong webinar series ngayong umaga. Yan. So, kamusta naman po kayo ngayong araw, Sir Ivan? Ayun, okay naman. First time ko po na maging resource person po nitong ating pong webinar series. Dati parang ako yung host ng first season. Tapos ngayon naman ako yung biglang sinalang as resource person. So, ayun, ma-challenge po tayo ngayong araw. Yan po, Ma'am Ella. Ano pong pakiramdam na from host to resource speaker na po ngayon? Ano pong pakiramdam? Medyo kakaiba yung pakiramdam kasi hindi ka naman, I'm not used to being resource speaker. Pero kailangan po nating sanayin yung sarili natin. It's really our duty here in FPA, lalo na sabi mo, spokesperson na tayo ng FPA. And also, it's also part of our duty as information officer dito po sa ating pong mahal na ahensya. Opo. So, simulan na po natin ang ating talakayan for today, Sir Yes, Ivan. go on! Excited na ako! So, for our first question po, pwede niyo po ba kami bigyan ng brief history ng FPA? Ayun, so nabanggit mo nga Ma'am Ella, no, na 46 years na ang ating pong institution na Fertilizer and Pesticide Authority. So tama pa yung sagot ng ating pong sumugat doon sa ating Facebook live, no, nag-comment doon. So I would say, I also extend my congratulations doon sa ating pong winner, no. So tama yung sagot na 46 years na po ang FPA. So 46 years, so wala pa tayo doon, malapit na tayo mag 50 years or silver anniversary, no? So I hope tumagal pa tayo hanggang silver anniversary. So balikan natin yung history ng FPA. So aking lamang pong ibabahagi yung pong mga naging highlights. Hindi ko na po banggitin isa-isa yung bawat taon na anong nangyari dito sa FPA, kundi yung mga importante lamang po na mga pagbabago doon sa FPA, and para po tayo po malaman natin kung paano nabuo mismo yung ating ahensya. So ang FPA po, actually po dati po siyang tinatawag na Fertilizer Industry Authority or FIA by virtue of Presidential Decree 135 na pinirmahan po ng ating pong dating Pangulong Ferdinand Marcos noong February 1973. So 1973 po yung talang tinatag yung dating FPA, which is yung FIA, Fertilizer Industry Authority. And nung year 1977 naman, doon na po talaga tinawag yung ating ahensya na Fertilizer and Pesticide Authority. So yung dati pong pangalan ng ahensya na FIA, binago na siya sa kung ano yung kasalukuyan lang pangalan ng ating ahensya ngayon, which is Fertilizer and Pesticide Authority. Ito po ay through virtue of Presidential Decree 1144 na pinirmahan po ng ating pong dating Pangulong Ferdinand Marcos
nung pong May 30, 1977. So yung bilangan po ng ating pong anniversary is dun lamang po nung 1977. So kung alam nyong i-compute yung paano malaman yung anniversary, di ba, i-subtract lang natin yung 2023 to 1977. So 46 years po tayo. So ayan. Kaya po every year sineselebrate ni FPA kada May 30, 1977 yung ating pong anniversary. So inuulit ko po, May 30, 1977 tayo na-establish. And we celebrate every May 30 each year yung anniversary ng ating mahal na ahensya, which is the Fertilizer and Pesticide Authority. Ayun, so proceed na po tayo. Ganun po nabuo yung pangalan ni FPA. So, yung mga susunod na ating babanggitin, ito naman po yung mga parang developments na nag-create ng impact po doon sa regulations ni FPA. So, ating pong pakinggan ng mga ito ng mabuti. So, noong 1986, dati po nire-regulate ng FPA yung prices po ng fertilizer at pesticide. Pero bakit kaya ngayon parang tinatanong ng mga farmers yung buting mga taga-subaybay po natin na sinasabi nila bakit hindi kayang kontrolin ng FPA yung pagtaas ng abono at pestisidyo. Ayun po, dahil po kasi iyon doon sa tinatawag nating liberalization of the fertilizer industry. Ito po ay nangyari noong 1986. Ano po ba yung ibig sabihin ng liberalization? Medyo komplikadong i-pronounce pa yan. Ako nabubulol pa dito. Pero ganito po, dahil dito sa liberalization, natanggal po yung parang mandate ni FPA na kontrolin yung price ng abono at pestisidyo. Dahil din po sa inisyo ni FPA na Memorandum Circular Number 1 Series of 1986, ayun, itong guidelines na ito, it provides yung pong sinasabi natin na the control guidance of the guidelines for the fertilizer industry. So, dahil sa pag-issue ng FPA nitong guidelines na ito, na-relinquish or nawala yung kapangyarihan ni FPA na kontrolin yung pag-procure ng mga abono, particularly po doon sa pag-determine ng mga import quotas, mga import requirements, and marami pong ibang requirements. So yung mga requirements for imports, wala na rin po, natanggal na yun na function ng FPA. So that actually explains po yung kung bakit hindi na po kayang kontrolin ni FPA yung prices. Okay po. So proceed po tayo. Noong 1997 naman, ito importante to kasi para po dun sa ating mga exporters-importers. Meron po tayong Section 109B of the National Internal Revenue Code of 1997, which exempts fertilizer subsidiaries from the payment of the 10% value-added tax. So, tapos yung 10% na ito, nag-increase siya to 12%, noong 2006, nung inimplement naman yung expanded value-added tax. So, para po ma-avail ito pong 12% VAT exemption, so yung mga importers, exporters po ng fertilizers, kailangan po nilang mag-apply ng Certificate of VAT exemption dito po sa FPA. Particularly po dun sa Fertilizer Regulations Division. And I think itatakal din po yan ng mga susunod na speakers natin, ng mga succeeding topics po ng ating pong webinar. So yung mga requirements po doon, babanggitin na po nila, no? Hindi na po kayo magbabanggit. So, ayun, nung taong 2007 naman po, ayun, isang mahalagang pangyayari din po ito doon sa history ng FPA. Bakit? Kasi nung taong ito, nawala yung pong control ni FPA doon po sa pag-regulate ng mga urban tsaka household pesticides. So, anong ibig sabihin na nito kung hindi na na-control ni FPA? So, ngayon, ang nire-regulate na ni FPA is sa agricultural purposes. For agricultural use na fertilizers and pesticides na lamang po ang under jurisdiction ng FPA ngayon dahil po dito sa inisyo ng
Supreme Court ruling noong 2007. So, anong ahensya na nalipat yung regulation ng urban and commercial pesticides and fertilizers? Sa ano na po, for urban use po yun So nalipat po yung regulation ng mga yun doon po sa Foods and Drugs Authority or FDA. So ayun, tatandaan po natin yon. So yung mga commercial and for urban use mga inputs under po sila ng FDA. So noong 2010 naman, isa din tong mahalagang pangyayari sa history ng FDA. Ito ay nung inimplement yung pong National Organic Agriculture Program. So this is through Republic Act 168 or the Organic Agriculture Act of 2010, which is kasama po sa pag-implement ng program is yung NOAP, yung sinabi ko, National Organic Agriculture Program. So dahil po sa implementasyon ng batas na ito, yung regulation ng mga organic products po ay nalipat sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or yung tinatawag natin na BAFS. So ano na lamang po ang naiwan kay FPA? So ang naiwan na lang kay FPA, regulation ng mga inorganic inputs. So natanggal na nga yung for regulation ng urban. Ngayon natanggal na ulit naman yung sa regulation ng organic. So ngayon purely yung focus na lang po ni FPA is sa regulation ng inorganic fertilizers and pesticides. So ayun. So ito importante din tong development na to sa history ni FPA nung 2013. Ito po nung inisyu yung Republic Act 10611 or yung Food Safety Act. So dahil po sa pag-issue ng guidelines na ito, naging function na po ni FPA yung sa food safety. Dahil po sa food safety na ito, yung dalawang ahensya po kasi na involved dyan, primary involved na government agencies to lead in yung implementation nitong batas na ito is the Department of Health and the Department of Agriculture. So, yung sa part ni DA, syempre doon po sa food safety for the crops for agriculture. So, dahil dito sa food safety, syempre yung sa may mga iba't ibang mga bureaus and agencies under DA na kasama dito. So isa po dun si FPA. Ayun. So ito naman proceed po tayo dun sa next na history, no? So nung 2015 naman ayun, saglit lang tayong nilipat. So from DA nilipat yung FPA under the Office of the President. Pero nung kinalaunan, nung 2018, binalik din tayo agad sa DA. So parang saglit lang tayo naging under ng Office of the President. So far yun naman po yung mga mahahalagang mga developments o mga pangyayari po doon po sa history ng FPA. Pero ito po, I think, kailangan idagdag ko rin. I think kasi milestone din po nung 2021, yung pong pag-achieve ni FPA ng ISO Quality Management System Certification. Ayun po. So I think it's a breakthrough for FPA rin yon. Na-achieve natin yan noong 2021. And yung scope po ng QMS na iyon is for the fertilizer and pesticide regulatory services ng FPA. And I think the same year din, no, nagkaroon din na-accredit din ng ating Laboratory Services Division. Naging ISO IEC 20 hindi ko maano yung specific number, pero at least na dahil po doon sa ISO accreditation na iyon, ibig sabihin yung ating pong laboratory services dito sa FPA is globally recognized. Ibig sabihin po yung mga pagkandak ng mga tests and analysis ng ating pong laboratory dito sa FPA is globally recognized. So ang ating pong mga kasamang mga chemists sa LSD, talaga pong they are very competitive. So they are able to achieve such recognition.
Yan. So, grabe po pala. Ang dami na pong pinagdaanan ng Fertilizer and Pesticide Authority. At hanggang ngayon po, patuloy pa rin po nilang pinapaunlad ang kanilang mga services. So, nabanggit niyo po, Sir Ivan, na nire-regulate ni FPA ang mga fertilizers. Nagbibigay din po ba na ang FPA ng mga fertilizer vouchers? Ayun, so madalas tinatanong yan sa atin ng ating ng mga farmers ng publiko sa FPA. Madalas may nag-email sa atin, tumatawag o nagme-message sa atin doon sa ating tong Facebook page. Pero ayun, pagkakataon na natin tong bigyan linaw po yung sagot yung pong tanong na yan. So, ang implementasyon nitong fertilizer discount voucher, ito po ay programa po mismo ng ating pong mother agency, which is the Department of Agriculture. So, ito po ay under ng National Rice Program. Ito pong tinatawag po natin na Fertilizer Discount Voucher Program. So, hindi ko na po masyadong i-explain din tong sa programa na ito. Basta yung binibigyang linaw ko lang po, gusto kong sabihin sa ating pong mga tagapakinig na hindi po ito programa ng FPA. Pero ang role ni FPA para po sa implementasyon ng programang ito ay, 'di ba, kasi dito sa implementasyon ng fertilizer discount voucher, iba kasi bibigyan ng mga vouchers yung mga farmers. Tapos yung vouchers na iyon gagamitin nila para mag-purchase, kumuha ng mga fertilizer subsidies dun sa mga merchants. Pero ibig sabihin itong mga merchants, yung mga dealers po nating distributors na identified or registered ng DA. And of course, itong mga merchants na ito ay actually registered, dapat ay registered under the Fertilizer and Pesticide Authority. So they should be registered dealers and handlers po under sa ating kagawaran, no? Ay sa under FPA. So yun yung role ni FPA. Tsaka po yung ibang role naman ni FPA under this program, doon po sa mga dinidistribute ng fertilizers para po masiguro yung quality ng mga yan is tumulong yung ating pong ahensya para po doon sa product quality monitoring nitong mga fertilizers. So, yung ating pong mga buting mga regional field officers, tumulong po sila doon sa pagkakandak ng fertilizer sampling, no? Doon sa mga ipapamahaging mga fertilizers to para doon sa ating mga farmers. So, nagkandak sila ng mga sampling. And also, itong mga samples is dumaan din sa laboratory analysis to verify kung ito ba ay pumasa sa ating pong standards or itong mga ito ay safe or safe na gamitin. Ayun. So, ano pa ba yung role ni FPA? Of course, yung pong mga binabahagi din na products, mga fertilizer products for the under ng fertilizer discount voucher program, dapat po yung mga produktong mga yun ay of course registered under the Fertilizer and Pesticide Authority. Kasi usually naman po yung mga distribute dyan is una po, complete or yung triple 14, triple 16, urea, either prill or granular. Tapos yung ammonium phosphate and MOP o yung muriate of potash o yung tinatawag natin na 00-60. So yun po yung mga fertilizer grades na dapat po ay registered ng FPA na ipapamahagi po under the Fertilizer Discount Voucher Program. Ayun, sa ating mga buting magsasaka, dapat po tandaan natin na itong mga fertilizers, huwag kayong mag-alala na itong mga fertilizers na binabahagi po for this under the Fertilizer Discount Program ay sigurado po tayo na ang mga ito ay registered ni FPA. Ayan. So, bago po tayo mag-proceed sa ating next question, meron po tayong second question of the day. So, punta na po kayo ulit sa ating Facebook Live. So, for the second question po, true or false? Organic and inorganic fertilizer ang nire-regulate ng FPA. Ulitin ko po, true or false? Organic
and inorganic fertilizer ang nire-regulate ng FPA? Comment na po kayo. Yan. Meron na po ba? Meron na po kaya? So yung ating tanong ay, ulitin po Ma'am Ella. True or false? Organic and inorganic fertilizer ang nire-regulate ng FPA. May nakasagot na po ba? Ayun, may unang sumagot po. So ano ba yung tamang sagot po doon? Ang tamang sagot po ay false. Inorganic fertilizer lang po ang nire-regulate ng FPA. Na-move na po ang pag-regulate ng organic fertilizer. So, paulit nga po Sir Ivan, saan po nalipat ang pag-regulate ng organic fertilizers? Ayun, so, good question po Ma'am Ella. So, ating pong ulitin. Under the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards na po ang regulation ng mga organic inputs such as fertilizers and pesticides. Pero kapag po, paano naman kung combination siya ng kunwari 50% organic, 50% inorganic. So, kapag po may inorganic siyang content, ayun, pwede na pong i-register yun po dito sa FPA. Ayun. So, kung may halo na pong inorganic, pwede na po siyang i-register sa FPA. Pero pag pure organic po, sa iba po kayo mag-register. Yes, under the BAFS, Bureau of BAFS. Agricultural and Fisheries Standards. Okay, so congratulations po Sir Michael Bacayo. Siya po yung unang nag-comment ng tamang sagot. So paki-message lamang po ang ating Facebook page para po maklaim ninyo ang inyong GCash prize. So proceed po tayo Sir Ivan. So tumatanggap din po ba si FPA ng mga project proposals, innovations in relation to fertilizer and pesticide? Ayun, so tama, magandang tanong yan, Ma'am Ella, no? Kasi from time to time may mga nag-email sa atin na tinatanong kung tumatanggap ba tayo ng mga proposals, mga research proposals, and mga projects, kung pwede silang Pero ito nga, para po sa kaalaman ng lahat, ang FPA po talaga ay purely regulatory agency. So, ibig sabihin, we are a regulatory agency. Hindi po kami nag-implement ng mga developmental projects or programs na kung saan may mga parang beneficiaries like farmers. So, purely po, not really purely, pero mas yung ginagawa po ni FPA is regulatory function po. Pag-regulate ng fertilizer and pesticide industry dito po sa ating bansa. Ayun. So, paalala lamang po ulit, hindi po tumatanggap si FPA ng mga project proposals, innovations in relation to fertilizer and pesticide. Tapos, siguro dagdag ko lang din. So, kung may mga gusto kayong i-propose na interventions para po, kunwari, gusto nyo mapaunlad yung industriya po ng fertilizer and pesticide industry, pwede nyo pong i-course through dun sa DA, sa Department of Agriculture. If mga research-related projects naman o programs, pwede po natin siyang, pwede rin sa DA mismo, or mas maganda rin na i-direct natin siya under the Bureau of Agricultural Research. Kasi sila po yung may pondo po talaga for any projects or researches na may kaugnayan po dun sa pagpapaunlad ng ating pong industriya ng pagsasaka. So, ayan po. Pero kapag mga naman, baka kasi isipin nila, mga basta proposal, bawal na. Pero kung mga proposals naman na, kunwari, example, para mapabuti yung regulation ni FPA, may gusto kayong baguhin dun sa regulation ni FPA for fertilizer registration, for example, or pesticide registration. Yung mga yun po, pwede na po ninyong idaan or isend po yung proposal dito po sa FPA.
Ayan. So, we hope po na nalinawan po kayo sa sagot ni Sir Ivan. So, pwede nyo din po bang i-explain sa amin kung ano po yung significance and role ng FPA sa pag-promote po ng food security? Ayun, so magandang tanong nga rin yan, Ma'am Ella, no? Lalo na ngayon, isa sa mga priority programs, isang priority na programa ng ating pong gobyerno, yung pong food security. Especially to our current administration, no, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ayun po, mahalaga yung ginagawa ng tungkulin ng FPA for the promotion ng food security. Una po, balikan natin yung history kanina dahil nga dun sa implementation ng Republic Act 10611 or the Food Safety Act. So, dahil dito, nung in-implement to, di ba kasama kasi tayo sa mga committees. Member tayo ng committee na na-create dahil dun sa Food Safety Act. Under DA kasi may tinatawag tayo na Food Safety Committee. So, si FPA, member po doon. Kaya, isa sa mga provisions ng batas po na yon is the creation of this committee to be composed by the different regulatory agencies under the DA. So, that's for food safety, no? More food safety. Pero parang magkapatid po kasi or magkatuwang yung terminologies ng food security tsaka food safety. Kasi if we do not, walang food security kasi if walang food safety, parang ganun siya. So, itong food security, ibig sabihin lang naman po nito is food sufficient yung, kunwari, yung pagkain natin dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, we do not really, kunwari, depend sa imports, we do not depend dun sa mga ibang produkto ng ibang bansa. Ibig sabihin nun, secure tayo dun sa ating pong mismong pangangailangan sa pagkain. Yun po yung parang ibig sabihin ng terminology na food security. We are independent, kaya nating mag-produce ng sarili nating pagkain para sa mga mamamayang Pilipino. Ayun, so dahil dun sa implementation ng RA 611, and of course, I think pumapasok dun yung role ni FPA doon kasi as si DA mismo, yun yung pinaka vision niya or mandate niya, achieving food security, which is about increasing agricultural productivity, marami pong mga factors na kailangang i-consider po para ma-achieve ang food security. So, si FPA, nire-regulate natin yung fertilizers and pesticides. Diba? Ni-ensure natin na ang mga ito ay pumasa sa standards, ang mga ito ay safe na gamitin, di ba? Kasi kung itong mga nire-regulate natin na fertilizers, pesticides ay epektibo talaga, edi syempre, kapag in-apply na ng mga farmers to doon sa kanilang mga pananim, anumang crops man yan, at least masisigurado na kung effective yung mga yun, syempre, magkakaroon sila ng magandang ani, di ba? Kung may magandang ani, may mataas na kita. So, ayun. Ayun po. So, ano pa bang dadagdag? So, yun po yung parang role ni FPA doon po sa attainment po ng ating pong vision or yung vision po ng DA for food security. Ayan. Or, Food Sufficient Philippines, parang sabi doon sa slogan, di ba? Okay po. So, ngayon naman po, titingnan po natin kung may mga tanong ang ating mga Zoom participants. Yan, mag-comment po kayo sa ating chat box sa mga Zoom participants kung may mga tanong po kayo. Ayan, may tanong po dito from Ma'am Alminda Fernandez. Ang tanong po niya, how come may mga nawawalang EUP applications from region to main office? How do you handle this? So, in terms po ng EUP applications, pwede nyo po siyang itanong sa next episode. So, meron po tayong specific na episode para po sa mga experimental use permits. So, Ma'am Alminda, tumutok po kayo sa ating webinar series and panoorin nyo po yung episode namin na may EUP forms para po mas ma-explain po yung EUP applications.
Okay po. So, tingnan naman po natin sa ating Facebook Live. Ayan, from G. Alonzo. Does FPA have the power to regulate the prices of fertilizers and pesticides in the market? So, Sir Ivan. Ayun, so, ayun, hindi talaga nawawala yung question na ito, no? Pero, ayun po, kailangan po nating ulitin. So, kanina po binanggit ko during the discussion po ng history ng FPA na noong pong year 19, balikan ko lang, Ng signal. So, uulitin po natin yung tanong. So, from Sir G, tama po ba? G. Alonzo, does FPA have the power to regulate the prices of fertilizers and pesticides in the market? so ayun, since naputol po yung ating connection po nung ating pong nagot po yung tanong na yon. So, babalikan po natin yung history ng FPA. So, nung pong 1986, nung ipinatupad po yung liberalization of the fertilizer industry, ayun po, nawalan na po ng control si FPA doon sa prices ng mga fertilizers. So, dahil kasi sa liberalization na tinatawag, di ba, ang ibig sabihin kasi nito, lahat ng mga restrictions na ini-implement ng government is para tinanggal o parang nilimitahan. Yun, para to promote free market doon sa pandaigdigang market. Yun po kasi yung intention ng liberalization. So, yung sa pag ng mga prices, control ng mga prices, yun na po yung parang naging kaakibat din dahil ng implementation ng liberalization program. So, ayan. So, sa madaling sabi po, dahil po sa implementation ng liberalization of the fertilizer industry, kaakibat nito yung pong wala ng control ng FPA doon sa pag-control ng FPA sa fertilizer prices. So, ating pong tatandaan po yun. Okay, so we hope po na nasagot ang katanungan nyo, G. Alonzo. So now, pupunta naman po tayo sa Zoom participant. So may question po sa ang isa sa ating Zoom participant. Kasama daw po ba sa mandate ng FPA ang admixture? Admixture. Ayun, yung admixture po,
kung ito po ay ano po ba to? Fertilizer ba to or pesticide? Kung itong produkto po na ito na inyo pong ginagamit po ay for agricultural use, yes po, under po siya ng FPA. Ayun. So, if it's a pesticide, pesticide additives, so pwede siyang, kung additive siya, pwede po kasi siyang maisama under dun sa definition ng tinatawag natin na other agricultural chemicals. Yung mga tinatawag kasi na other agricultural chemicals, di ba ito yung mga parang dinadagdag na mga pang-enhance dun sa pang-enhance for example, for pesticide para mas ma-enhance yung bisa ng mga to. Yun po yung examples ng mga other agricultural chemicals. Pero yes po, definitely if it's a pesticide for agricultural use, yes, under po ito ng Fertilizer and Pesticide Authority. Okay, so may mga tanong pa po ba ang ating mga viewers and Zoom participants? May mga tanong pa po ba? Ayan, mukhang wala na po ata silang tanong. So, for my last question po, Sir Ivan. So, para naman po So, ito, mahirap natang tanong Para yan, na- ma'am, para naman po ito sa ating mga farmers. So, paano po nakakatulong ang FPA sa pagtulong sa mga farmers na gamitin ng tama yung mga pesticides? Ayun mo. So, para po sa ating pong mga mahal na mga magsasaka, no? Ang FPA po ay nagsasagawa ng mga iba't ibang mga trainings and mga capacity building programs po or mga information dissemination campaigns for on the safe and judicious use of fertilizers and pesticides. So, particularly po yung ating mga regional field units, so yung mga ating mga provincial officers and mga regional officers po natin na under sa ating mga iba't ibang regions or regional units. Sila po nagkakandak po sila ng mga information on the public information on the safe and judicious use of fertilizers and pesticides. Ibig sabihin nun is ito yung mga trainings para po i-inform yung ating mga magsasaka kung paano po yung tama at tamang paggamit, tamang pamamaraan ng pag-apply ng mga fertilizer at saka pesticides para po maiwasan, kunwari sa mga farmers, maiwasan po yung kunwari nalulugi sila kasi mali naman kasi yung paggamit nila ng abono, pestisidyo, or kunwari na aksidente sila dahil mali yung paggamit nila ng pesticides. Which is yung mga pestisidyo is they're really delikado po talaga sila, poisonous tsaka hazardous yung ating mga pesticide products. So yung ating mga RFUs, nagkakandak sila ng mga different trainings para po ipaalam sa ating mga magsasaka kung paano ang tamang paggamit nitong pong ating mga inputs. So ayun, pati rin po tayo dito sa central office, ginagawa din naman po natin yon. So pati rin po sa ating Facebook, sa ating official Facebook, naglalabas din tayo ng mga related na mga information materials kung paano po yung tamang paggamit ng mga abono at pestisidyo. So, ayun, nilalabas din natin yung mga issuances, mga guidelines para po ma-inform din yung ating mga industry kung paano po, kung may new guidelines na ating pong implement para po maging aware sila. So, ayun. Ayan, thank you so much po for that wonderful answer, Sir Ivan. So, syempre po, meron po rin tayong last question of the day. So, sa mga Zoom participants, balik po kayo sa Facebook Live para makasali po kayo sa game. Ayan. So, i-remind ko lang po ulit, sa Facebook Live lamang po kami mamimili ng mananalo. So, last question of the day. Sino po ang current director ng FPA? Uulitin ko po. Sino po ang current director ng FPA? Kailangan po full name with middle initial. Bawal po yung name lang, bawal yung last name lang. Kailangan po full name with middle initial. Ayun, sino nga ba? Dapat alam po ng ating mga tagapakinig kung sino po ang ating pong executive director dito po sa FPA. So that's actually a Ayan. basic information na dapat alam po nating lahat. Ayan. So, mukhang may nakasagot na po ata.
So, Mea Nalupa. So, siya po ang unang nakasagot. So, congratulations, Mea Nalupa. Paki-message lamang po ang ating Facebook page para ma-claim ninyo ang inyong GCash prize. So, ayan, mukhang naiintindihan na ng lahat kung ano nga ba ang mandato at tungkulin ng FPA. So, muli po, maraming salamat po Sir Ivan sa pagsama sa amin sa programang ito. Yes po, I would like to say thank you din po, no? Thank you, Ma'am Ella, for this, for initiating this program, or for being our host for our webinar series this season. And doon po sa ating pong mga tagapakinig and followers po ng ating Facebook page, patuloy po ninyong suportahan yung mga activities ng FPA gaya po nitong pong ating webinar series. So, ngayong week po is dire-diretso po itong ating pong webinar series, no? So may mga nakalista na po yung mga different topics po for our webinar series this season. So ayun, I would like to say thank you din po sa listen po dito po sa ating pong programa ngayon, and I hope to see you soon again po sa kung may mga future pa na isasalang ulit ako as resource person. Ayan. Will do po. Noted po, Sir Ivan. Ayan. So, we hope po na marami kayong napulot na kaalaman sa ating unang episode. So, don't forget po to like and follow our Facebook page at Fertilizer and Pesticide Authority. And also po, meron rin po kaming YouTube channel, Fertilizer and Pesticide Authority. Don't forget to subscribe, comment, and like po. Dahil doon nyo po makikita yung mga previous webinar series, and makikita nyo rin po yung webinar series season 4 doon sa YouTube channel. So, syempre po, hindi po dito natatapos ang ating webinar series. Abangan nyo po ulit kami mamayang 2:00 ng tanghali para naman po sa ikalawang episode, kung saan pag-uusapan naman po natin ang license to operate ng Pesticide Regulations Division. Uulitin ko po, mamayang 2:00 ng tanghali para sa ikalawang episode, kung saan pag-uusapan po natin ang license to operate ng Pesticide Regulations Division. So magkita-kita po ulit tayo mamayang tanghali dito lamang sa FPA Webinar Series Season 4.